sinasabi nila na kung ang Diyos ay pag-ibig, mabuti, bakit mayroong mga taong pipiliin lang niya at may mga taong na pinili niya for damnation? Parang hindi ba parang unfair ang Diyos? Yeah. Okay. Yeah, totoo na we sympathize, nakikisimpatya tayo sa ganung objection. Naintindihan natin na bakit hindi niya ginustong iligtas lahat. Well, maraming mga sagot dyan ng Biblia, pero gusto ko lang tutukan yung objection dun sa ugat niya. Ano ba yung ugat ng objection na yon? Yung ugat nun, sa tingin ko, ay yung pagtingin sa karapatan ng tao na maligtas. Parang yung assumption kasi doon na dapat maligtas tayo. Dapat lahat maligtas. Doon papasok yung pag-unawa natin sa kaligtasan. Parang hindi natin siya tinitignan sa perspektibo ng biyaya. Hindi na biyaya kung ang premise natin, ang ating background sa pagliligtas ng Diyos ay dahil karapatan natin. Bakit hindi nagligtas ang Diyos ng mas maraming tao o kaya ba't hindi niya niligtas lahat? So doon papasok ang biyaya. Ang predestination sa salvation, ibig sabihin, meron lamang select group of people na ililigtas ang Diyos para sila ay maligtas sa kapahamakan, sa hinaharap. Yung double predestination, yun ay pagpapakita ng Diyos, hindi ng biyaya niya, kundi ng kanyang justisya. So yun yung pangalawang kanyang predestined plan na tinakda niya, ginusto niya na itong kabilang grupo na ito, hindi sila maliligtas, bagkus dito ko naman ipapakita yung aking pagiging matuwid, yung aking hustisya. So doon papasok yung double predestination. Tama ba na gawin yun ng Diyos? Yes, tama yun. Kaya meron tayong makikita sa Biblia na yung nag-mold ba sa atin, yung lumikha sa atin, meron ba siyang karapatan na gawin kung ano yung gusto niya sa kanyang mga nilikha? Yes, meron siyang karapatan. Tayo ba may karapatan na magreklamo o sisihin ng Diyos doon sa mga taong hindi naligtas? Hindi. Yun ay babagsak doon sa kanilang kasalanan. Dahil sila ay makasalanan, hindi obligasyon ng Diyos kung tutusin na magligtas ng mga tao.